Sa punto pong ito ay makakapanayam naman ng ating kasamang si Emil Carion, ang isang community worker na si Miss Cel Casas Gonzalez. Emil, magandang umaga muli sa iyo. Magandang umaga, Vivian. Kaugnay din ng report na kapapakinig pa lang natin o natunghayan pa lang natin ngayon dito sa mga epekto nitong Yolanda sa mga biktima, sa mga mismong residente at ganun din sa mga health workers, rescue workers. Nandito po at live sa ating studio ngayon si Miss Cel Casas, isang certified community mental health worker. Ma'am, magandang umaga po. Welcome sa Balitaan. Magandang umaga po. Opo, kayo po yung nasa One Algon Place. Naalala ko nung meron tayong community building or Yes. ano po tayo dito. Ano po yung nakikita ninyong effect at pwedeng maging intervention na pwede nating maitulong sa mga residente at ganoon din po sa mga workers na tumutulong sa kanila? Sa ngayon po, ang magandang gawin is ang importante is the biological aspect. Mapakain muna sila, magkaroon sila ng tirahan, mapatulog sila. Yun ang pinaka-importante sa ngayon. Then after 3 to 4 weeks, importante na mag-undergo na sila ng stress debriefing na tinatawag or yung post-traumatic stress disorder na pwede nilang ma-acquire during po dun sa disaster na. Ito pong mga tumutulong, mga media, mga volunteers, mga taga-NGO, mga taga-government po na nakatutok talaga, hands-on doon. Ano pong epekto sa kanila nito? Ang epekto sa kanila, sila yung indirect victim na tinatawag. Yeah. Okay. Napakalaki ng epekto sa kanila. Kahapon nga lang nag-stress debrief kami ng isang piloto na ang ginagawa lang niya is tagahatid sundo lang. Pero nasabi niya sa akin, nabanggit niya na ayaw niya nang bumalik. Bakit? Itong mga nagseserbisyong to, itong mga volunteer na to sa government, they are the indirect victim na pwedeng maka-acquire ng trauma na tinatawag. Na-trauma rin sila. Nakakita sila ng maraming namatay, nagugutom, nagluluting. So, importante na sila rin muna ang mag-undergo after nung kanilang pag-volunteer ng stress debriefing na tinatawag. Ano po yung mga basic na ginagawa sa debriefing na ito? Kasi sa dami po nitong mga pumunta doon na tumulong, I'm sure kukulangin ng mga ekspertong katulad ninyo. Ano po yung mga basic na pwedeng gawin? Okay, totoo po yan. Ang pagdi-debrief para rin siyang operasyon sa ospital. Okay. So bubuksan mo, aalamin mo kung ano yung nangyari, yung naramdaman, yung naging reaksyon, and then after nun, magpa-planning kayo. Importante, hindi siya biro na ginagawa. Totoo yan, nakukulangin ng mga stress debriefer, kaya importante na mag-training tayo ng mga health workers. Hindi lang health workers, pwedeng pare, pwedeng mga reporter, or pwedeng mga katikista. Hindi kailangan maging doktor para mag-stress debrief ka. Mag-undergo ka lang ng isang training na tama, then pwede ka na mag-stress debrief para matulungan yung maraming apektadong tao. Hindi po ba delikado na magkaroon ng paghawa o counter-transference o ano man tawag nyo doon? Etong mga nagdi-debrief din sa mga ganito? Importante nga po na training, Okay. mabigyan sila ng tamang training, mabigyan sila ng tamang pag-handle ng isang taong biktima ng disaster na yon. Depende po yan sa training na na-acquire mo. Talagang yes, nakakahawa kasi nga katulad nga ng sinabi ko sa'yo, yung piloto nga ayaw niya nang bumalik dahil talagang trauma na siya. Pero marami naman tayo ng mga health workers at marami naman tayo na gustong tumulong ng mga NGOs na willing na tumulong at tumulong dito sa mga disaster victims. So, pwede natin silang i-train, pwede natin silang turuan. Hindi kailangang maging doktor para gawin itong stress debriefing na ito. Napakalawak na po ng narating ng information. First phase, ito pong mga mismong survivors. Pangalawa, itong mga workers. At yung mga nanonood sa mga telebisyon o nakikinig o tumitingin sa mga dyaryo. Sa internet po, may lumabas na bata, 6 or 7 years old. Pinapanood lang niya, naiiyak siya. Yes.
paano pong matutulungan ng mga ganito? Okay. Ang importante kasi ma-handle natin yung mga direct at saka indirect victims. Yan, okay. Importante din sa mga magulang na bago natin isalang yung mga bata, especially mga bata at saka yung mga vulnerable na mga matatanda, is isipin muna natin kung kailangan natin sila i-expose doon. Kasi may mga batang vulnerable at saka matatanda eh. So siguro iwasan munang manood. Meron nga akong paring kilala na 3 araw siya hindi nanood. Dahil kasi alam niya maaapektuhan siya. So, mag-ingat po tayo sa ating mga pinapanood kasi kahit sino naman po affected dun sa nangyari sa disaster na ito. So, as much as possible, iiwas muna natin yung mga, especially mga bata, na panoodin Yung mga buntis po at yung mga may edad, ano pong epekto sa kanila? Okay, yung mga buntis, depende naman po yan sa tao. So yung mga buntis, kung hindi nila kaya, wag na lang po nilang panoorin. Yung mga matatanda, kung hindi po nila kaya, wag po silang ma-involve o wag po silang ma-expose dun sa mga pangyayari. Importante rin po ma-screen yung mga pinapalabas dahil hindi natin alam na nakakaapekto na pala to sa mga taong sensitive. Tapos diretso pa rin yung pagpapanood natin. Baka po makaapekto rin sa kanila. Alin po ang unang dapat makatulong? Yung psychological approach o yung spiritual approach? Kasi minsan, madalas naririnig ka agad. Ipagdasal po natin yan. Ganun po dapat baka agad o dapat meron munang psychological intervention? Okay, so bibigay ko na lang yung 4 na importante. Importante yung biological. Okay. Makakain sila, makatulog sila ng tama. Psychological, doon papasok yun within 3 to 4 weeks. Then social, yung pakikipag-interact nila. And then siguro yung spiritual. I-encourage, i-motivate. So pwede naman po tayo mag-motivate during the time ng crisis, pero wag po natin masyado siguro i-emphasize kasi baka mamaya nagugutom pala yung tao, may sugat pala yung tao. So sunod-sunod po, bio, psycho, social, spiritual approach po ang mas magandang approach. Hindi pwedeng tumalon. Pwede naman po, mag-motivate po tayo. Siguro mag-motivate na lang tayo. Okay. Kung ano man po ang inyong mensahe at panawagan sa ating mga manonood sa balitaan, nasa inyo po ang pagkakataon. Okay. So magbibigay po kami ng training sa mga gustong matuto ng stress debriefing. Inaanyayahan po namin kayo sa Cabuyao, Laguna na pumunta, tumawag po kayo sa amin. Pwede po ako magbigay ng number 584-4301 para po doon sa mga interesado na matuto na mag-stress debrief. Ulitin po na, ma'am. Hindi yata nakakuha ng ballpen yung mga nanonood. Sige po. Okay. 584-4301. Okay. Maraming salamat po. Iyan si Miss Cel Casas Gonzales, isang certified community mental health worker.